Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for May 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Ayan. So, let's see, Pisces, what's up, what's coming to you ngayong May 2024. Creativity. Wow. So, mas magiging creative kayo. Parang may downloads, no? Parang merong eureka moment na, oh my God, this is a good idea or a great idea for a new business, a new career, investment. So, maaring mas gagamitin nyo ang inyong mga talento, no? Yung God-given gifts ninyo. Maaring meron kayong discovery, no? About yourself. Magdi-discover nyo na, uy, magaling ka pala sa ganitong bagay. So, some of you are also going to decide into something, no? Meron kayong kailangan pagdesisyonan. And not to worry kasi this is going to be, you're going to choose the best possible decision. So, tanong natin ano tong decision making mo, in what area. 8th house. So, yung iba sa, business, investments, or even, your deeper connections with other people. Maaring meron kang major decision na gagawin sa isang connection sa isang tao, no? Sa yung connection sa isang tao. Love, ayan. Love, love, love. Love is coming to you, Pisces. So, this can be love for yourself, love for your career, love for others. Okay? Maaring itong love na to para sa iba sa inyo, yung mga creative minds ninyo, no? Yung inyong mga abilities, talents, skill set. Let's see your overall energy, Pisces. You have the 7 of Wands. Oy, you are setting boundaries. Mas maingat ka na ngayon sa mga taong hahayaan mong maging malapit sa'yo. Baka based on experience, medyo merong nag-take advantage sa'yo. You are, mas palaban ka ngayon. I think you know how to say no. Yung, ka na, okay na sa'yo na tumanggi. Pwede kasing, may mga times na you want to please other people, tapos, oo ka kahit ayaw mo naman. Ngayon, you are setting your boundaries. And I think, pinoprotectionan mo rin yung sarili mo against the negative energies, against toxicity, yung mga negative thinkers. So, sa challenge mo, you have the Ace of Cups. So, maaring magkaroon ng challenge pagdating sa bagong relationship. If there is someone na parang bagong connection sa inyo, pwedeng meron kayong pag-aalinlangan. Ayan, kasi nga you are protecting your energy. Pwedeng merong romantic partner, possible, may potential, tapos biglang, ay, teka muna, hindi ako sigurado, baka naman ganito, baka magda-doubt ka lang sa person na to. Or even sa isang tao na makikipagbate or makikipag-ayos sa'yo or may peace offering, pwedeng hindi ka kaagad-agad maniwala, magduda ka sa intentions niya. So, let's see your opportunity. You have the Queen of Swords. You are becoming more ambitious. Oo, yung mga pangarap mo. Mas yun yung gusto mong pagtuunan ng pansin. And meron ka ring opportunity na malaman ng katotohanan. So, baka kaya rin talaga very protective ka sa sarili mo is because meron mga taong natuklasan mo na niloloko ka lang pala or hindi pala maganda yung intentions towards you. Kaya I think you have the opportunity to cut people off your life. Lalo na kung na-realize mo na wala naman silang naiambag na mabuti sa buhay mo. At alam mong wala naman na silang maitutulong pa moving forward, yung mga taong nagpa-stress lang sa'yo. Or mga situation na toxic sa buhay mo.
So, your blessing is the Magician. Wow. So, this is about manifestation. So, maaring meron kang mga minamanifest ngayong May na magkakatotoo, no? This can be related to your creative work, sa career, sa trabaho, sa business mo, na mas magiging malikot yung isip mo na, uy, magandang idea to, susubukan ko to. Oo. Ito yung tipong may mga mangyayari na mag-lead sa'yo doon sa pag-discover mo sa sarili mo ng iba mo pa palang mga talento, no, na hindi mo napapansin dahil busy ka sa ibang bagay. Let's see your money, career, finances. You have assistance. So there's someone who is willing to help you, to assist you, to guide you, to give you support, no? You also have nurture, so you are really taking care of your finances, your money, your career, your work, your job. O yan, may enterprise. Yung iba talaga sa inyo rito, may pagka-business minded, no? And I think you will experience success in your business, lalo na kung open ka rin sa collaborate or work with other people. Yan, no? The High Priestess. I think this is the best decision na gagawin mo, no? Meron kang kailangan pag-desisyonan related sa trabaho, business, or career na eventually you will realize na yun pala, tama yung decision mo. You have the Nine of Swords. Something might be bugging you. I think ito yon, yung kailangan mong piliin or gawin pagdating sa career, business, trabaho. Let's say, for example, stress ka na sa work, you feel like hindi ka na nabibigyan ng value sa work, stuck ka na, stagnant, walang improvement, walang growth. So, ngayon, you are realizing na baka itong creative talents and skills mo, pwede mo siyang i-monetize, pwede mo siyang pagkakitaan. And yan yung maaring pagdesisyonan nyo ngayon na, teka, ano ba talaga yung makakabuti para sa'yo? Kasi syempre, you are taking a risk, lalo na kung ang iyong trabaho ay may pagka-stable na kumikita ka naman, sumisweldo ka, kinsenas katapusan, 'di ba? Ganon. Regular yung sweldo mo. Pero, hindi naman na siya worth it dahil it can be very stressful, masyadong mataas yung pressure, toxic yung environment. So, ngayon yung time na pinag-iisipan mo kung itutuloy mo na. So, what I'm seeing here is, yes, focus on what you love to do. Kung gusto mong magnegosyo at alam mo na itong kakayanan mo, naniniwala ka sa abilidad mo, sa talent, sa skills mo, then do it. Okay? So, sa love life, self-care. Focusing on yourself. Lalo na kung meron kang, yung iba sa inyo meron ka relasyon na akala nyo ito ay ang inyong soulmate or twin flame, pero hindi pala. Maaring, ano lang pala siya, yung nagpapanggap. Oo. Pero deep within this person, meron pala siyang itinatago. You also have the Star. I think you are going to heal from any stress or any betrayal na nagawa sa'yo ng isang tao. Itong clarity sa isip mo ngayon, this will bring you to a new experience, a new beginning, no? Kasi the Ace of Swords is about a new beginning. And meron kang kailangan pagdesisyonan talaga kung sinong pipiliin mo, sarili mo o itong taong to. Lalo na kung itong taong to na-realize mo, most of the time, niloloko ka lang pala. Maari kasing may mga bagay na itinago sa'yo, yung taong to, and eventually na-realize mo, natuklasan mo, and dun ka na mapapaisip, eto bang taong to ay worth it, no? Na magstay ka pa dyan, or pagpatuloy yung naging relationship ninyo. But I think you are also going to focus on healing yourself, focusing on yourself. Pwedeng pagbigyan mo to ng chance, pero hindi mo na siya gagawing top priority. Sarili mo na yung priority mo. Mas pangangalagaan mo. New home, new attitude. Yung iba sa inyo may bagong bahay, nalilipatan, or may nabiling bahay, or bagong workspace. You should accept valid criticism. So, kung meron ng mga tao na nagbibigay ng constructive criticism sa'yo, magiging open ka doon. Kasi, lalo na kung alam mo na totoo naman.
pay attention to your finances. So for you Pisces, ngayong May, you will focus on managing, monitoring yung finances mo, yung mga pumapasok na pera, tsaka yung lumalabas, para alam mo kung nagiging magastos ka na ba or kung nakakapag-ipon ka ba talaga. Okay? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye!